kana bitang kana murag drama-drama lang pastor na hitabo gila sa ako. Gipapili na ka. Yes, gipapili ko. Gipapili ko. Kinsa man gyud ang imuhang pilion? Hala. Ang Ginoo. O kami. Pilion ako ang Ginoo ti. Pag ano, di ay nintindog siya. Di ay tug. Grabe no? Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome back sa ato ang programa sa V7 Podcast Production. Kauban na po ninyo maison ang inyong host, si Pastor Erickson Oray. And then naatay special guest karon adlaw. Excited ko kay isa ni sa inspiration nako sa ministry. She is 24 years na sa ministry. Diban gana, 2000 sila nagsugod. 2024 dali ra kwintahon. And then, she is 8 years na bilang LM President sa Section 4 SEND. Walay lain, first and the only lady sa atong presbyter sa Section 4, si Pastora Carlene Alcocer. Ma'am, welcome sa ato ang programa sa V7 Podcast Production. Maayong adlaw sa tanang viewers sa V7. O I hope nga naamoy mga pagtulunan makuha sa amo ang discussion karong adlaw. Amen. Ma'am, naadjud mi makuha karon kay first of all, gusto namo makabalo giunsa nimo o giunsa pagkuan sa Ginoo nga nahimo kang pastor's wife kasi sa ako nahidumduman sa ako nakuha nga sa ako nakuha nga information gibiyaan nimo imuhang high-paying salary for the ministry. But before na, nga mo tubagon, una-usa na ko ning mga basic na pangutana, which is, how come nga nahimo kang pastor's wife, unsa imuhang journey nito mo dana? Nindot ka ayda nga pangutana Pastor Eric kay kanigid nga job, kani nga trabaho, mo ni ang trabaho nga dili nimo giplano, dili nimo wala nimo gi-expect moabot lang siya. Well, sa ako ang pagka-pastor's wife, in my own opinion, it is not a desire. Actually, sa batanon pa ko, mo ba? kay na-convert ko sa UPC, 20 years old ko. Tapos, Pila edad mo ron, ma'am? 47. Okay. Di halata. 47. Okay. Na-convert ko sa UPC at the age of 20 years old. Okay. Sa campus ministry ni Pastor Lelis sa Tagum Central. Ang akong classmate, Pentecostal. UPC siya. From first year me until third year, fourth year me, nag-classmate gihapon me sa amo ang course sa college. Ingan ako kagahi. First year pa ko niya, actually before first year ka nag-summer man ko. Gahi ko kaayo kay choir ko sa Katoliko. So, first year pa lang gina-Bible studyhan ka na? Before first year, kaya nag-summer pa, before first year. Okay. Gi-sharean ako niya sa pulong sa Ginoo kay kato ako ang classmate, taga Masara, soul winner kaayo. Well-trained kay sila sa evangelism. So, nagka-classmate me, siguro, nakita na ako na pag-graduate na namo, dito na ako nasabtan nga nung nag-meet me. Okay. Kay siya, lahi nga school, supposedly, gipapa-enroll siya sa SMC, tapos education ang iyahang course. Okay, tagong. Ang gusto sa iyahang mama. Tapos, on that day, kuan siya, duha sila sa iyang best friend sa Masara, nagpa-enroll. Pagkahuman, tingala niya, anak man siya nga, ay, di ko gusto mag-education. Wala siya nagsaba sa iyang mama ni, adto siya sa UM. Nagpa-enroll siya sa accountancy. Ako naman, it is not my preference nga course. Well, ang mama, ang parents nako kanang sila ang parents nga wala sila nagabuot. Kung unsa imong gusto Okay. nga course, mo imong kuhaon. Okay. Ang ako ang gusto in line with science or in line with English kay mahina ko sa numbers. Pero kabubuton sa Ginoo, na-enroll gid ko sa accountancy. No choice. Which is, di ni mo unta gusto. Di pa gusto, kay mahina ko kay sa numbers. Okay. Sa logic, sa science, medyo strength na nako. Ang weakness nako numbers. Nagkita mi pag-enrollment sa UM. Okay. Nagkita mi, lahi siyag dalan, lahi pud kog dalan.
nagka-classmate mi anang pagka first year kanang summer nagka-classmate mi, and then nagka dito nagsugod na siya og kuan sa ako evangelize sa pulong sa Ginoo. Pero ing-ani ko kagahi nakabig Okay. ko hapit na ko fourth year. Grabe, So no? more or less 4 years sa sige niya og evangelize ako, dala ko niya sa campus ministry. So consistent na siya, pastora, consistent. Yes, consistent na. From first year, first sem, second sem, first sem, second sem. Ginadala ko niya sa Grabe, simbahan, daghan sa... O dito, pag adto na ako, pag visit na ako sa church, sa Tagum Central, matingala ko, ang akong pangalan naa sa blackboard. Kay gina-pray, request day ko niya Wow. during overnight prayer. For 4 years. For 4 years. Pero ang plano sa Ginoo, lahi sa ato ang plano. Amen. Ang akong gusto lahi. Ang gusto pod sa Ginoo lahi. So diretso nga pagka-istorya, to cut the long story short, Okay. before graduation, nagpabaptize ko pero tago-tago. Wow. Kaya ang akong parents, against kaayo sila nga magbalhin og religion. Ug ing-ani kahirap ang akong pinagdaanan, pastor. Sila magtan-aw sila sa ako ang murag hayahay karon. Ang akong pinagdaanan dili lalim. Sa ako sa klaro, pastor ha, imong ginikanan, sa pag-abot sa course, di sila magbuot. Okay sila. Dili. Pero pag-abot sa religion, Kana lang religion. Kay kaming tanan, the whole clan. Kami ang clan, kami ang family nga kana bitang walay laing religion nakasulod. Ang uban imong auntie, imong auntie Baptist, ang uban kanang Foursquare, amo solid tanan Katoliko. sa imuhang Ako ang first nga nag convert or nag-transfer og religion. Tapos napajud ko sa Catholic every Sunday early in the morning magmass kay choir lagi ko. Okay. So mo to siya nga ang persecution ako dili lalim kay ako ang pinaka first nga nag-transfer o Inoon. nag-convert og laing religion. Ang akong pagka-pastor's wife, muana ko sa akong best friend, muana siya kanang ganyan people ta ba daghan kayo tag mga gusto no. Ang ako manggong characteristic pastor, Okay. introvert ko. Okay. Ako ang tungod sa akong paggagamay pa ko na victim ko sa bullying ba? Sa bullying. Sa gamay pa ko, di man kay ko medyo ulawon. Pero kay nag-agi magugod tambok ayo ba? O ginasugod ko, ginabuli ko, ana ba? So, psychologically, ang bad effect nako naging inferior ko, naging insecure ko. So, gi-close nako ang akong kaugalingon sa balay. In the room. Ingana ba? So ga-isolate ka yung balay. Isolate ko sa Even akong sa balay. imong mga igsoon. Sa ako mga igsuon, dili. Kana lang sa gawas. Kanang I don't socialize well. Okay. Dili ko hilig og barkada. Ang ako alang best friend. Isa, duha is enough. Okay. Dili, kumbaga, sa laing mga guest nimo dinhi nga ang pinagdaanan, kuyaw kaayo ang pinagdaanan. Ako naman, na ako sa close room. Na ako sa close room, naalang ko, murag kumbaga, ang transition nako from dili pa ko UPC to UPC, dili siya ing ana ka murag challenging nga daghan kaayog mga hugaw nga gipagdaanan. Ako kay naaraman ko sa balay, di ko hilig og barkada. Seryoso ko nga estudyante. Okay. Actually, seryoso ko nga estudyante. Og seryoso ko nga anak. Kay ako, family-oriented ko kaayo. Iniguman ako sa eskwela, di ko typical nga student nga muuban sa barkada adto dito, adto dito. Dili nga ana. Muuli ko dayon og balay. Ka family-oriented ko nga tao. May tungo ng family-oriented pastor kasi karon magod mao na hinungdan nga nung lisod ma-convert ang tao. Kay pag family-oriented ka, labi na ka nag-submit ka sa mga Yes. ginikanan, lisod ka mo. Exactly. Di ba? Tama. Ngunit tabo sa Tinuod imo, ha? yun na. Maunang dugay ko nagpabaptize kay ang akong hunahuna masuko akong mama, masuko akong papa, palayaso Sa ko. bisip yung kay Kay ang ako ang kinaiya pag moingon ako raman iksa nagpuyo sa among balay kay ang akong mama is negosyante tapos akong papa farmer. Okay. Sa nakasilay medyo dako ang ilahang farm. Dako ang ilahang farm. Unya paghuman ako lang student sa kay ako naman lang ulahi nga wala pa naka human, ako mga ate, nakahuman na sila, nag-work na sila. Ako na lang kay kamanghuran man ko. So ako na sa amo ang balay. Unya, ako ang typical nga anak ayog
lakaw og gabi na dapat mo uli na kaing ana uli jud ko bisag wala ko'y parents kay namo ko'y auntie sa kuan kay ang akong hunahuna dili ko gusto nga masakitan sila sa ako og seryoso ko nga estudyante Grabe, kay dili ko gusto kay ma-imagine ako ang akong papa kay farmer siya kanang siguro nasa mga 15 20 30 plus hectares ang iyang farm kadako. o di wala siya nagaugman og yuta. Daghan siya mga tao actually. Murag harsindero siya. Medyo ingana. O ganang ako mama negosyante mo nang from elementary to high school na lang siya murag katabang nga atiman sa ako Pagka-college magkabalo na nako. Ako na kay kabalo naman ko. Pero diha na ako maisip ba kung ako maglakwat siya sa eskwelahan, ang akong mama ug papa they are striving hard, they are working hard for my school. Dili ko nagalakwat siya. Naagay ito one time sa third year high school pa ko nga kanang mga classmates lagi ba? Mga Lin, kanang ligo ta kanang Saturday bitaw, may klase. Ligo tag dagat sa Mako. Uso man ang Mako sa una. Kanang maligo. Dito sa kay doon na sa Tagum. Pero ang ako ma-imagine, dili ko kay kanang wala ko kapananghid sa ako ang mama. Yun. Dili na mo pasok ang emotional kaayo sa Okay. Sige. Mo ni ang transition nako. Dili ko mo uban sa ilaha kay unbeliever pa man ko ato, Catholic pa ko. Tanan mabuhat nako. Pero ako ang conservative nga Catholic. Wala ko kaagi ng sexy nga sinina. Kanang mga mubububo nga sinina. Kay conservative na kong daan. Ang problema lang nako kay boyish ko. Yun Ano lang. yung problema nako. Balik tatong dagat. Sige. Balik tatong dagat. Mo to, hagaron ko sa ako mga classmates, niya, una-una na yung mga lalaki. Tapos mag-inom sila. Unya, ang ako ma-imagine man, basig malumos ko dito. Niya, matingal ako mama, naabot ko mako. Wala ko kapanangid. Wala may cellphone sa unang panahon. Tinuod. Wala yung cellphone. Ya, lisod man kay ang transmission nato sa communication nato, lisod kaayo sa unang panahon niya. Naka sila sa bukid, ako naka sa Tagum. So, mo to siya nga dili gyud ko. Diha lang ko sa balay, ang ako ang bisyo, I am a bookworm. So wala man ko, ako lang man isa. Ako mga ate ug kuya, wala na sila kay nag-work na sila. Akong kuya minyo na. Ako lang isa. So ang akong atubangon unsa? Libro permente, libro. Grabe, no? Ana, ni anak ko ka. How boring. Murag boring pero sa imo halingaw. Pagkahuman ana, dinha ang transition nako pagka UPC na nako kay sakitan ko nga gi-violate nako sila or gi-disappoint nako sila. Nagtago ko ang motong dugay kay ko nagdesisyon kay basin palayason ko paundang ko eskwela daghan kay kog mga hunahuna nga dili maayo tungod kay di ko gusto nga masakitan sila. Kay family oriented lagi ko. Kumbaga para sa ako I gave up my mga personal interest. I gave up my mga enjoyment sa pagkabatanon kay di ko gusto nga masakitan ako mga magpapa. Ingana niyo sila kalab. Yes, ingana na ako sila kalab. Pero dito dili na tamo grabe emotional sa pagka-convert na nako sa UPC. Niabot na gyud ang panahon pastor nga matulog ko ini kagabi. Magsige kog ingon sa ako ang best friend kung if she is watching right now nasa sa Tagum ang iyang pangalan pastor si Amelie. Buayaban na siya karon. Buayaban siya sa una, Biego na siya karon. Biego na siya karon. Suminyo na pod. Yes, kami duha minyo na pod. Og kanang every night mo anak ko nga dili sa ko magpabaptize kay basin unya na ko ma-independent na ko kanang na kay work na ko anak. Tama kay school pa man ka. Nag-eskwela kay basin paundangon kog eskwela uunsa man mga mahitabo sa ako Pero niabot gyud ang panahon nga kana ini kagabi ba di nakakatulog. Siguro grabe ang prayers nila. Sa Masara palang daan pag adto pud nako sa ilang church sa Masara, kasi ginadala ko niya didto. Pag adto pud nako sa ilang church sa Masara, nagyapon ako pangalan didto sa blackboard matingala ko. Ngano man ning simbahan sa UPC? Ngay pangbutang man niya na atong mga pangalan. Wala ko kasabot baka prayer request na mag overnight prayers Okay, sila. wala man sa Katoliko. Yes, wala man na sa Katoliko niya. Sa kuan, sa Pentecostal, labi na sa ila sa Masara kay na sila prayer band every night. Wow. Ang ilahagong pastor
og ilang pastor's wife kaila na sa ako wa pa sila kamit nako. Kay ginaistorya ka sa imuhang. Kay naga-pray sila sa ako. Okay. Kay naga-pray sila sa ako kay gina-request ko perminti sa akong best friend. Yun. Og kato nga effect sa ako syempre pagka UPC na nato di na to nasabtan. Pagka dito nga kato nga effect nako, it causes me sleepless nights na. Nga dili na ko katulog. Kay basig mo balik na ang Ginoo. Unya paghuman mabilin ko. Unsaw na lang ugma mamatay ko, maimpyerno ko. Mauto nga bisan man nga nakabalo ko nga ma-disappoint sila sa ako kulatahon ko nila o daghang mga kasakit. Nakabasa ko sa Bible sa verse nga nagaingon, ayaw kahadloki ang mupatay sa imuha kundili sa mga murag kanang tao nga mupatay sa imuha kundili ang Ginoo nga mupatay sa atong kalag. Moadto sa impyerno, moadto sa moadto bata sa impyerno. So mao nay nakapatulak sa ako nga nagtago ko. Nagpabaptize ko tago, pero pastor wala magyoy kanang matago. Wala aso nga makumkum. Wala aso nga makumkum tinuod. Bisag unsaon na ako og tago, ma-reveal gyud. Dinhi ang ako ang grabe nga kasakitan kanang naka-experience ko nga ang upbringing namo sa among family, ang akong parents pastor, amazing sila kaayo. Ako mama grade 5 lang. Ako ang papa pod grade 5 lang. Pero daghan silang tao na manage nilang maayo ang daghan nilang mga tauhan. Og kanang grade 5 lang sila pero maayo ang ilang pagdumala sa amo ang pagdisiplina. Nagdako mi nga disiplinado mi pero bisan kulata wala mi. Grabe no? Tinuod As siya. in? Yes. Wala akong kanang usually sa mga bata sa una sa bukid, mga cousins nako makakita man ko nang labhag anang silhig. So tukog ba? Tukog. Pangbunalan sila, kanang kusion sila, kulatahon sila. Wala ko kaagi ing anak, kami wala mi kaagi anak. Kaya ang discipline nila, may punishment sila. Lahi ang ilang discipline. Ug mao na ako nadala. Natulid mi nila nga wala mi physical, dili mi physically battered. So dinhi ang ako ang kasakitan pag UPC na nako, naka-testing nako gisagpa ko. Sa akong ate. Gikan kog simbahan dito ko ila Pastor Mario. Kay magtago-tago lagi. Pastor Mario Pestanyo. Cagayan. Kay after nako, 1 year ko magpabaptize, nasakpan ako sa akong mama. After graduation, paundangon unta ko. Wala gyud na dayon kay gipaglaban gyud nako ang Ginoo, mahangyo gyud ko murag naluoy siya nga kada gabi nagahila ko. Kanang mag-pray ko sa Ginoo ba. Siya sige, adto na lang ka eskwela. Ing ani ka sakit pastor kay, di ba niingon ko kay ganina nga seryoso ko nga estudyante. Tapos ang ako ang focus nga di ko mag-uyab. Pangutan ako pastor pila akong edad nag-uyab ko. Okay, sige mangutan ako. Pila. Nanguyab ko. First na akong uyab at the age of 22 years old. Graduate ko 20 years old. 20 years old ko na-graduate. So after 2 years, after 21 ko, 22 nag-work na ko sa office. Tapos nagka-uyab ko. First na akong uyab, akong bana. Okay. Akong bana. Okay. Si Pastor Alcocer. So independent na ka that time. Independent nako financially. Yun. But emotionally not. Kay di ba family oriented ko. Okay. So ato ang istorya nga akong parents wala mi nila nga ginapasakitan. Pero pag UPC na nako, grabe ka ulaw. Kanang formal ka kaayo pastor kay moadtog opisina. Sabi na dito sa Cagayan pag uli sagpaon ka. As in. Mao na masakit ang akong pero actually maistorya ni nako basin makakita sila kay accepted naman ko nila palangga ni balik ng ilahang love and respect sa ako nasabtan na nila. Kanang pag uli na ako sa balay, ako manggod ang bata nga di ko nagatubag bitaw kanang pagkasabaan ko. Mutulo lang gid akong luha. Mao pod siguro nga na naani nako akong anak dili nagasukol sa ako, muhilak lang. Ako ate, asa kagikan? Grabe no. Pero akong ate pastor, ing ani kanindot siya madisiplina, pasudlon sa ka sa kwarto. Dili ka patakaag pakasaba din bisan asa. Nindot. Sudlon sa ka kwarto. Ate na nimo. Yes, ate na ako, tangkad na to akong ate. Nurse akong ate sa Cagayan. Okay. Motong na-transfer siya kay na-transfer ang iyang work dito. And eventually nag-business na sila, wala na siya nag-work. Tangkad gayto akong ate.
Dako nga babae. Sulod. Istorya. Ya, siyempre Ano kabalo ka, no? gabi eh. Siya nga kapilang gidala ka na dinhi sa Cagayan aron malayo ka sa imong simbahan. Karon nagasimba ka lang gihapon. Gituyo jud kag gibutang sa Yes, Cagayan. ana di ba wala din ako na istorya sa imo ha pastor. Nganong niabot ko sa Cagayan. Sa una nagabakasyon gud mi kay na akong ate dito every Christmas. When I was still studying, pagka-graduate na ako, first na akong employment dito. Pero but before that, ang purpose gyud sa ako ang mama kay di ba, fourth year college ko. Nagkawat-kawat na kong simba. Di na ko nila mapugngan. So ang plan B na lang nila is ipalayo ko sa Tagum Central. Yun. Ipalayo ko sa akong best friend. So gihatod gyud ko sa ako mama papa. Ingon pa sila nga dapat ako lang nga biyahe sa bus sa una butuhan patula pay Buda. 9 hours go na i-travel. Nya medyo tigulang na ako mama papa. Gihatod gyud ko nila kay basin og bulayas ko. Yun. Di ko kaabot. Di basin bulayas ko. Abot ko dito sa akong ate. Unya disappointed sila kaayo. Kay Grabe no? mukawat man gyapon ko mangita mo ko kanang kuan pastor naman toy telephone kay negosyante naman akong ate kanang Hollow Blocks o Sand and Gravel Hollow Blocks ang business akong ate na sila telephone tawag ko sa telephone asa man ning address naa dinhi ang kanang naisimbahan nga UPC dinhi ay wala mi kaila ana nawag ko nay gusa pagahanan ana nakakita ko na sa gusa nga isa ka face moto niya mag-travel pa kog more than an hour mubaktas kog 30 minutes pastor kay naman sila sa sudlunon nga Grabe no? oo mosulod niya makita nako katong once nga nakasimba ko didto grabe ang memories nako ato kay kanang talawan man ko mo biyahe og ako ra isa kay kamamuran ba ko di ba kanang kuan kay pampered kay sa akong parents pagka Pentecostal nako diha nako medyo na independent nga kanang sa una ginaanak palangga kakaayo karon halos na lang pwede na kailabay nga ana ba murag wala na lang tay bili nya mo to siya nga nakita nako ang mao day niya nga address nakita nako nga nay nagbitbit Bible gisundan nako ang nagbitbit Bible para lang matud-an nako I traveled more than 2 hours para lang makita nako ang simbahan. Ya wala ka kabalo kung sa to nga simbahan. Basta kita lang ang Bible. Pastor kuan pa to 1998. Ikidugay na. Dugay na kaayo oy. Kay 1997 1996. February 1, 1997 ko na baptized. After a year nag-graduate ko, mao to siya nga 1998. Unya, pagkahuman nakita nako na nagbitbit Bible, gisundan nako, mura akong spy. Gisundan nako ang katong nagbitbit og Bible kay lalaki pag yun. Okay lang kung babae. Imo masundan, halata man ang babae god kay nakapalda, tapos nakataas ang buhok. Lalaki pag yun. Gisundan ako ang lalaki basta makaingon siya nga kanang spy ko dito. Gisundan gid nako siya niya. Asa siya mosulod? Dito na lang po ko sulod. Domingo. Yes, Sunday sa hapon nam sila morning ug morning and hapon man daw ang ilahang kuan. Tungno nako og hapon kay matulog ang akong ate at 1 o'clock. 12. Kawat-kawat jud. Kawat-kawat gyud naka-opisina ko maana ko nga te, mulakaw sa ako pero adto day kong simbahan. Abi niya nagsuroy lang ko sa mall ana. Unya ang akong sinina pastor rugged. Nakapalda gyapon ko rugged. Pero ang ako ang style gyud perminti, nagabalon lang gyud ko og Sunday dress. Nya ka na murag nakapagsimba ko. Didto na ko mag-ilis sa simbahan. Ingana ang akong kaagi. Ug mao to, pag ana nako nakita nako ang simbahan ni Pastor Mario ning sulod ko. Pero grabe ang ako ang kanang muratag ka ng alis ba? Grabe kaagi. Mo tong na-transfer ko sa Cagayan. O daghan kay ko nay plano de ang Ginoo aron ma-matured ko didto. Tapos gibalik ra gyapon ko sa Tagum. Didto na nagkita mi sa akong bana. Yun, wala na Dito na nakita mi sa akong bana. Pero sa young people pa ko bago kong baptized dito sa Tagum Central sa simbahan na ay youth president namo nga nag-invite sa iyaha as kanang guest speaker sa youth gathering. Ako naman willing ko kay mo simba pero persecuted mo ko kay akong panahona kanang maadto sila samal mag-overnight maibog ko kaayo sa ilaha kay dili ko kauban ang mga youth gathering. Pero simba Makasimba ko kanang kawat-kawat lang paghuman uli nya paghuman imong sinina tuwa na days gawas kay gilabay na. Grabe. Oo.
Unya paghuman daghang panahon nga di ko abrihan sa portahan. Unya napagi kay tungod lagi kay ingani sa una ang estudyante napaday ko istorya ana sa imo pastor nga murag testimony na lang nako. Sige. Kanang dako ang allowance sa estudyante pa ko sa una dako way back 1990s. Dako na ng 100 pesos Dako na kayo a na. day. Dako na kayo na. Manobra gid ang ako ang kwarta makatigom pagug ko pagka Saturday masave na nako from Monday to Friday masave nako makapalit kog sapatos makapalit kog sandal Dako na kayo kay dako na kaayo kay ang pamasahe atong panahon siguro mga 50 cents 75 cents nya 100 ang akong allowance Uy, kadako. unya ang ako ang kuya ingani ko niya kapalangga ang akong kuya kay naman sa akong sa bukid ang akong mama usay akong mama mo ana diha lutuan ko daan manang ako ang babae di ka ba muluto kay lutuan ko nila daan di ka muka og gulay di ko muka og gulay oo kay perminti lami ang akong pagkaon Wow, ba? adobong baboy perminti lutuan ko daan sa akong kuya Mo ring tambok. unya magluto lang ko rice nya haddan ko niya allowance dagko ang akong allowance pag baptize nako pagkabalo nila akong kuya di na mahatod sa akong allowance ako na muulig bukid Hala. ako na muulig bukid di na ko niya lutuan di na ko hatagan nay panahon pastor sa kalami ingani ang transition nako ba from being hayahay to grabing paghirap to the point nga nagkaon na lang kog lugaw yes Grabe. sa estudyante na ako mga lami kaya akong sudan palitan kog milk sa akong mama mga juices mga biscuits pero pag baptize na ako murag wala na sila pakialam sa ako nga halos kay pandangon na lagi ko di na ko hatagan og allowance ni kung mamo eskwela lagi ko tanaw akong kanang nagtarong ko nga pag-eskwela tarong ko nga pag-estudyante wala ko nagalaroy-laroy wala ko nanguyab mo ni sakit kay sa ako di ko manguyab kay basin mabuntisan ko kay sa unang panahon conservative kaayo ang parents Tinood. ang punishment basta mabuntisan ka Ay. stop schooling ka gyud Yes. ug dili na nako gusto nya lisod kaayo nga ako ang course nga gisudlan ug bako to siya nga wala na ko'y allowance mangutang na lang ko sa akong auntie sa tindahan kanang ana sa ang tapad nga balay nga murag nang monitor sa ako dito ko nagatulog sa ilahi ni kagabi unya mangutang na lang ko na usahay ga wala na ko'y sudan maglugaw na lang ko magkaunggo ko pastor So, gikan sa 100 pesos per day, gi-cut off. yes di cut off naaman mo hatag man sila pero kanang dili na kaayo kay wala na sila gana sa ako unya kanang magkaon gug lugaw ba magdulo ako luha Luyaw. nga anak ko nga ni kung anong nakahibalo pa man ko sa pulong sa Ginoo wala na lang unta kay para siyempre immature pa ta kay sa una wala na lang unta kay di gini na ako pagdaanan ni mga kasakitan nga iniguli akong kuya palangga kay ko Sa Bisan una. bunal wala ko bunali pero halos karon sumbago na ko ano niya actually akong kuya karon accepted na ko niya kanang wala ko nagdumot sa ilaha Amen. sa tanang mga physical pains nga ako ang mga bruises nga akong naagian ug emotional bruises wala ko nagdumot sa ilahang tanan kay nakabalo ko sa process it is a process if God is processing you to become a gold then ang process nimo nga giagian dili gyud basta-basta bulmil gyud kayo ba agi ka kag bulmilan Na. unya magkaon ko og kanang lugaw kaon ako gulay sa una di ko mukha og gulay adugo man perminti ako sa baboy manok ana ba pugos ko mukha og gulay bitaw na akong tinapa kanang ana So, Pero- na-feel ni mo, pastora, nga katungwa pa ka na baptize, o pa ka nangalagad sa Ginoo, hayahay kay ka. yes Pero pag pangalagad mo sa Ginoo, I am murag, kuan gid ko fortunate gid ko kaayo nga tao nga kanang gi-raise me sa among parents ing ana niya pagkahuman ing ani tungod sa kasakit tud nga ilang di ko ang disappointment nila nga dapat kung unsay na matan mo ipakamat yan karon na discover ko nila nga dili na ko naga-follow nila sa una dapat 6 o'clock na anak ka diri dapat ing ani imong buhaton dapat di ka magbarkada tanan ginabuhat ginasunod na ko sila pag moay na ko mama nga ayo pag sinina ana sunod na ko sila kay ing anak ko ka-obedient sa akong Yun. mama kay tungod sa akong pagka family oriented pero di na ako mapugnan akong kaugalingon ug sakit para sa ako nga ako silang i-disobey sakit deep inside pero ang Matthew 10:37 nagaingon nabasahan ako nga
if you love your mother more than me, Yun. mother or father more than me is not worthy of me. Dito na ako, ni anak ko nga, sakit ka ay para sa akong loob nga, kanang i-disobey na ako akong mama. Pero dili po ko gusto nga, musobra pa ang, nga dili ko higugmaon Amen. sa Ginoo kay musobra ang ako ang love sa ako ang parents. Ang respect nako na lang gihapon, ang love nako na lang gihapon. It's just that, di na nako sila pwede sundon when it comes to kanang my spiritual aspect kay gusto ko maluwas. Balik ta sa istorya, pastor, katong akong ate, katong ning pag-abot nako, sulod ko sa kwarto sa akong ate, unya, mao to yung pinaka grabe yun. Excuse me. Sakitan siya kaayo nga bisag gibugngan gidalan ako sa Cagayan, nangita pa jud ko og simbahan. Pag-abot na ako sa balay, ning simba na po gano. Bit-bit ko og bag kana ko sinina. Di man ko gusto mamakak. Muduko lang yung gamoy lang. Ning simba na po gano. Di ba giingnan ta kanig mo simba? Nya ako malagi di mo kumutubag. Muhilak man jud kumutubag. Ano siya nga? Nya akong ate kay hilig mo to mag English kay ang iyang kuan man gud sa Red Cross na trabaho ba niya. Ang iyang mga bosses kay Swiss. Yun. Swiss. Answer me. Answer me. Ano ko ate, duko lang yung kuhilak kay dili ko gusto nga masakitan siya. Pagpili kinsa man gyud ay ang kana bitong kana murang drama-drama lang, pastor, nahitabo gyud sa ako. Gipapili na ka. Yes, gipapili ko. Kinsa man gyud ang imuhang pilion? Ang Ginoo. Loko kami. Di ko motubag kay kabalo nagugo sa answer niya. Ma-imagine man ako, pastor, sa una ang mga disciples nga kanang dili nila wala na gi-reject nila ba ang kanang ang Ginoo deny nila ang Ginoo ing ani ang mahitabo. So naasa akong isip, dili ko mo deny kanang dili duko lang gyud ko. Suko na siya kaayo, answer me. At umaga suko na kaya. Grabe no. Nya pagkahuman kay ni ana siya nga wala ko nahimo. Ni anak ko nga niko love ta mo kaayo te mo nang hangtod karon na ako diri. Actually, pwede naman ko magpuyo og lain balay. Kay makabuhi na ko sa akong kaugalingon. Pero tuong sa akong love sa inyo ha. Love ni mama ni papa gihatod ko nila diri. Bisan akong usay akong kanang mga office mates bitaw di man ka dapat mo sa una naibalan ako pag Christian ka imong problema di dapat isulti sa unbelievers. Kay dili sila kasabot. Pero usay mangutana gyud sila kay hubag akong mata mato ko office. Inshallah, naman kay katong ati-ati pod nako sa office nga palangga kaayo ko niya. Siya na ako'y kwarto dito ba? Ikaw na lang akong papuyon kay ganahan kay ko nimo kay buutan ka kay murag manghod nang iyang kuan sa ako. Pero naisip na ako akong family dili ko mobiya sa ila ha. Grabe no? Answer me. Pag anak na ako, pag ingon niya, ningko piliun ako ang Ginoo ti. Pag anak, di ay ning tindog siya. Di ay tug. Grabe no? As in, pastor, pag kuan ako, pag duty na ako sa office, naka-absent ko og 2 days. Wala ko niya gipagawa sa balay. Yes. Wala ko niya gipagawa sa balay. Giduok ko niya sa katri sa akong bed. Giduok ko niya sa akong bed. Ing ana di ay ka. Ing ana nga daghan guys yung mga istorya tungod kay siyempre sakitan sila. Wala gud sila kasabot ing ana kita ra. Mao lang gyud to. Niko love ta mo kaayo ti mo nang hangtod karon na agihapon ko dinhi. Pero piluon gud nako ang Ginoo. Piliun day na nimo imong relihiyon ha. Alo giduok-duok ko. Siya, ana siya sa portahan. Sa basin mulayas ka ha. Naabi ka sa kumpuder. Ako ang makasab-an ni nanay ug ni tatay. Mahadlok po siya nga mulayas ko. Pero ako daan pa gyud sa una, pastor, dili gyud ko rebellious og spirit. Submissive jud ko kaayo, daan pa Praise sa God. una. Og na mao to siya, akong ate, sa dili ka mo gawas sa balay. 2 days ko nag-absent, wala. Tingalang ako ang kanang boss sa office nga wala ko ga duty, wala ko ning gawas. Pero ang lagom diri, pastor, dako kayo. Lagom diri. Sakita din ang masagpa oy. First time no? Pati siya naghilak siya. Ning siya for the first time kung dili tungod anay mong relihiyon, di ka makaagi og kulata. Kay nga ni lagi, we were not raised nga bunalan ko siun nga ingana. Disiplina lang, istorya lang. Hadlok na mi kay anak, sit-sit sa mama, hadlok na mi kay anak. Pero tungod sa Ginoo, ning undergo ko og bruises, ning under ko og emotional pain. Grabe gid. Grabe ang emotional pain nako.
Og kato mao to siya nga kanang diri na ako'y bruises dinhi kay Oh? dako man lagi to kung ate lagi kanang Usgan gito. Nurse siya. pa yun. Oo. Magidukduo ko niya akong diri bruises ko manaluoy siya sa ako siguro. Kay grabe na akong hilak. Mao to siya, grabe ang pinagdaanan nako. Dito ko while dito ko sa Cagayan dai pastor share nako sa imo. While dito ko sa Cagayan ang unsay tawag aning nagdamgo ko, nakita namin ni pastor tong dito kami sa youth kay di ba mag-youth gathering sila. Yes. Guest speaker siya. Okay. Okay. O siya ang first nga pastor nga akong crush. Ah! Okay, batanon mo sila, batanon pa. Oh, matanon ba siya? Ay, grabe. Ako matanon ba bago? Kay ako medyo pilian ko ni abot ko 22 years old. Daghang nanguyab sa ako sa school, sa kanang pagka UPC na po na ako na yung mga pastors, na yung mga Bible school students, pero kanang Gi-reject din mo. medyo pilian lang dyan ko. Pag nakita na ko siya, mahilig ko puti-on ba? Okay. Na tao. Okay. So pag first crush, pero na-transfer ko dahil sa Cagayan ato. Wala namin nakita. Pero dili na ko siya makalimtan ba? Tungod kay crush na ko siya. Okay. Kunya, one time, siguro mga hapit na ko tuig didto, nakalimtan na nako siya. Wala na sa ako ang isip. Nagdamgo ko. Nagdamgo ko. Pagkabuntag ba, dahil nakita na ako nga, naay ka na dito ang hayag nag-illuminate sa imong likod. Naka-wedding dress daw ko. Ako ang tapad, naka-Amerikana o puti. Naka-coat ba? Naka-tuxedo. Coat o puti, okay. Naka-tuxedo o puti. Okay. Unya, ang likod na mo, hayag kaayo nga, dili na ko makita ang naong. Murag kanang against the light ba? Dili na ko makita ang naong. Pagkahuman ato, nadungog na lang nako ang tingog. Kusog kay nga tingog. Mao din na bana ni Carlin. Alcocer. Pagmata na ako, pagbuntag pastor, Alcocer. Kinsa nang Alcocer? Alcocer. Sige ko una-una. Ni ato ko sa opisina, kinsa siya ng Alcocer? Kaya nakalimot na ko sa iya ha. Pagbalik na ako sa Tagum, didto, natingalo ko, abi na kuminyo na siya kay, medyo idara na siya atong panahon, 29 years old na siya. Abi na kuminyo na siya kay, dagang kay, whole church na mo, tanang yung people, nakrush sa iya ha. Ako nahingan ako kahilom. Hilom lang ko kay silang tanan kilig. Basta moadto na sila, moadto si pastor sa simbahan, ang among mga young people, murag makakitag artista. Magkilig-kilig. Mo nang ako medyo hilom lang ko kay daghan kay ko rival niya. Di ba na-share na ko sa imo nga nakoy insecurity? Nakoy insecurity, nakoy inferiority. Dili ko anang tao nga pag naay ko andin na maglakaw-lakaw, kay dili kay murag ang ako na sa una-una ginasaway lang gyapon ko. Di ko gusto tan-awon tao. Mo na ako ang estudyante nga lingkod lang. Bisag walay teacher, lakaw-lakaw. Di ko maglakaw-lakaw kay kanang ang ako na una ginasaway ko. Ana lang ba? Umoto nga nagkita mi niya mga few weeks later, niadto siya sa among balay. Uy, dito na. Okay. Niadto siya sa among balay, nangisita siya. Og nag-propose siya dayon nga gusto siyang makigmenyo. First day. Grabe no? Yes, first day pag adto ani-ana siya, sister kung sugdon ko nimo karon. Makigmenyo ko nimo. Ako naman shock ko kaayo kay ako bata-bataon man ko kaayo kay di ba dugay ko nang uyab. Bisan college na ko ba maghulinay pa lang gihapon ko kay hilig man ko bata. Dugay na ko siya gisugot kay mahadlo ko makigmenyo. Maingon pa lang ang ako ang mga cousins, mga parente nako ba. Nga basin nabuntisan ko. O basin nakuratan ko. Yan na. Medyo taod-taod na ko siya. Siguro mga 3 months or 4 months. Murag mo giveaway na gudon ta siya ato. Wala na siya tagabi. Ako crush ko sa iyo. Oh, okay, gapugong ka lang, gapugong. Gapugong ko lang kay unsay mahadlo ko nga magminyo. Pero ato siya sa balay, accepted siya. Pero independent ka na to panahon. Yes, nag-work na ko. Financially nag-work na ko. Ug maotoy sinugdanan na nasulod ko sa ministry. So pag after 3 months, gisugot na naman siya. Pero nag-uyab pa mi og 1 year. Gikuan pa gyud nako kanang lengthen pa gyud nako kay para ang istorya ba dili kaayo mo. Bitaw no kay kung gihangyo gyud nako siya. Kung dito sumangod pod, murag abi ba lang nabuntisan. Buntisan ka, nadali na. Yeah, first boyfriend nako. Gani. So, ibig sabihin katong ka-preach siya, murag wala kanya ilhan, wala kanya ginatagad sa church. Oh, ana. Wala. Murag wala sa kailas mo ah. Bago po kung convert good ato good. Di kay ko involved sa church.
Pero di ay kita des mo ha. Yes, Nakapansin kita na des siya mo oo. ha. Nay nagsulti sa ako ang iyahang friend, close friend nga kauban namo sa church na isulti sa iyahang nga crush daw ko niya pero di ko mutuo kay daghan lagi kay naka-crush ang yun. lagi ang mga Oo. kuan ba di ko mutuo. Mao gid siguro ang will sa Sige, sige. So, ibig sabihin na pastor's wife ka na kasi pastor siya. Now, unsa may pinaka enjoyable moment o pinaka-enjoy nga moment kato na pastora ka na? Na pastor's wife ka na? well, it is a mix of emotions. Basta naata sa church kay 24 years old ko, sayo kaayo namin yun. Kay di ba 22 ko nag-uyab. Yeah. Gusto na siyang makiminyo sa ako. That time, no? So, naabot ko sa ministry at the age of 24 years old. Mm. 2 years pa lang ko na UPC. Ang Okay. akong buhok, straight pa. Ah, Parang, dili pa bitaw ng yes, anak. yes, yes. Perminti ko, istorya, nalabay ang istorya nga backslider daw ang asawa ni Pastor. Kay, mubo pa. Tinood. 2 years pa lang ko. O, ang una na akong kuan, ang niabot sa ako ang pinaka-enjoyment din nako kay kanang pagsuri-suri sa laing lugar. Kay si Pastor dito sa Cotabato pa mi, sa first assignment niya, bukid to siya sa Cotabato, sa Dado, Alamada. O youth president siya, the whole section. Ang section, lagyo kaayo og scope ba. Mag-promote siya, di mauban ko. Yun. Kunya, si Pastor pod, baliktad mi. Ako introvert, kay strict ang akong parents. Dili ko wala ko batanon nga, naminyo na lang ko nga wala ko ka-explore. Sa mga lugar-lugar. Ang akong way of socialization lang sa tao is kanang sa school o kanang sa sports. Okay. Kay tungod kay nahilig ko sa sports. Ano Yun. lang, paghuman uli dayon. Dili ko nang barkada-barkada. Okay. Mag Socialize. mag-socialize pa. Ulig balay dayon. Dito nakaana ko, mo ni freedom. Okay. Kitang lain-laing lugar, maadto sa mga bukid, maadto sa mga syudad, gadaghan kay youth president ang imuhang bana. Mo na unang enjoyment nako. Ani day ni sa ministry no, maka-abot sa lugar. Nya akong bana extrovert man siya kaayo, di siya mahilig nga magpuyo sa balay, sa simbahan. Ma-bored siya ba? Kung ibutang nimo siya sa usa ka room. Ako naman ang enjoyment nako nasa balay, nasa room. Wala magkuri-kuri, man hilig ko magluto, hilig ko magtanim, maglimpyo, kay introvert ko nga tao. Ang pinakalisod nako kay, di ba, introvert ko, di ko mahilig mag-socialize. Yun. Ulawon ko kaayo. Yun. Mao ni ang unang giusab sa Ginoo sa ako. Ang perminti ang usahay maghilak ko kay kanang ilaha kong istoryahon nga dagang mo istorya sa ako nga strikta daw ko. Yan na kay kanay laging pagkaulawon nimo di kay ka managad ba. Kay di ka anad og socialization niya paghuman pag abot din nimo sa ministry ana man na ni ana katong batanon pa ko ni ana akong best friend Lin mag-asawa jud tag pastor ha. May makita na ko ang amo ang asawa sa pastor nga naa sa pulpito perminti. Unya madungog na ko nga ginasaway siya. Maana ko ba? Dili ko mag-pastor's wife. Uy, kay from head to toe. Ginasaway ta, ginatanaw ta. Nya dili po isa pa di pud ko pwede din na kay ulawon man ko kaayo. Dili ko singer pastor pero sa una zero talent ko nga sulod sa ministry actually. I can describe myself as zero talent. Ang ako alang gyud siguro, God sees my heart. Ang gitan-aw niya sa ako my availability, not my ability. Praise God. Mao gyud ni tan-awon sa Ginoo sa imuha. Wala ko'y talent sa singing, dili ko worship leader, dili ko typical nga young people ning sikat, na asawag pastor kay sikat sa church. Singer, worship leader, musician, preacher, Sunday school teacher, dili ko ingana. Pero sayo ko na expose sa leadership. In 2 years time pastor, sa ako ang pagkabig, more than 1 year pa lang ko nga na UPC, nahimo na ko youth president. Yun. Grabe kaayo ang akong members ba. Kay kusog kaayo ang campus ministry, di ba nakabig ko sa campus ministry. Kusog kaayo ang campus ministry ni Pastor Lilis. Ang members nako youth lang, more than 60. Na-expose ko daw niya. 1 year pa lang ko nakabig. So mura kag parent ba, mura kag mama nga
Imbis di pa kahamtong, magpakahamtong ka na lang. Oo. Dili ka magsuot ana kay nay nagtan-aw nimo. Nanguyab ko kami ni pastor naguyab mi nga wala may kasuroy. Kay nay nagtan-aw si Luha. Mapugos ka og pahamtong ba? Okay. Ana, ya persecuted ba jud ko kayo. Sa balay ninyo. Doble nay nagatan-aw sa ako sa simbahan, nay nagatan-aw sa ako ang eyes ba. Ang expectation ay naga-persecute naga-persecute. Kuya sa no. ako. Grabe. Kay di ay in 2 years time ibutang nako sa simbahan nga tigulang kaayo. 12 Sadado. yata si pastor. Sadado. Successor. So dito na ako na-realize nga tanang mga kasakitan gyud nato process sa Ginoo. Lahi tong sa akong family, lahi pod ang sa church. Og kining tanan para gid sa atong kaayuhan. Amen. Mo na moabot ang mga kasakitan, mo na giingon in bad times and in good times, we need to praise the Lord. Praise God. Amen. So, as a pastor's wife, and as a mother, and of course, napog tayo mga gitawag nga personal career or personal interest, ginoon sa pag-manage pastora ang imong time or anything ginoon sa pag-manage siya. Well, ako gyud pod nga ang tao nga gusto ko og balanced life. Okay. Daan pa sa una, gusto ko og balanced life. That's why What do you mean by balanced life? there is a time for your spiritual aspect, Okay. there is a time for your physical aspect. Mao nang atimanon nimo, pagkaon nimo, exercise, good diet, kay nagatiman ko sa ako ang physical aspect. Sa pag-atiman sa emotional aspect. Sa una, nag-work pa ko, hectic kay nga akong schedule, usay alas 3 na sa kadlawon mo uli. Pero nagyud ko panahon nga mo absent ko kay wala pa mi anak sa una. Hatagan nako og panahon si pastor. Okay. Manuroy mi kanang naami date ngayana Every week. every week. Ay, wow. Yes, Praise every God. week. Kanang bisag busy ko kaayo sa work, na ako'y time sa ministry. Okay. Ang ako naman prinsipyo basta naay trabaho nga ihatag sa ako sa ministry sa ako ang pastor which happens to be my husband. Pag moingon siya nga han tudlo ka sa juniors, dili ko nagabaliban. Oh. Kay para sa ako ang pagka-pastor's wife, it's not an accident nga naabot ka sa parsonage. Naabot ka sa simbahan. Naging pastor's wife ka because there is a purpose in it. Amen. Yun. Kumbaga, ang mangga, wala naghihimo sa Ginoo, nganing tubo lang na siya dinha nga walay pulos. Di ay, ang mangga, ning butho na sa atong kalibutan, gihimo sa Ginoo, kay tungod sa iyahang fruit nga magamit sa tao. Yun. Magiging source of income, magbayong pagkaon sa tao. So, kita, para sa ako nabutang ta sa parsonage, we were called as pastor's wife, Yun. kay, na ay purpose. Amen. Ug para sa ako ang akong trabaho as pastor's wife bisan dili ko sultian sa Ginoo, di ko sultian sa kumbana. Na-set na nako sa ako ang mind nga ang akong kinabuhi dili lang taman sa paglimpyo sa balay, sa parsonage, di lang taman sa pagluto sa kumbana, di lang taman sa pag-atiman sa akong anak. Amen. Wow. Sa schooling niya, magtudlo ta nga mag-anak, dili lang taman sa unsa pang mga household chores. Pag may kumbana MC ka, kanang song leader ka, magtugtog ka, magkanta, himuon gyud na nako. Di ba ganina niin ko sa imo, zero talent ko. Kaning tanan gihatag sa Ginoo sa ako tungod sa akong availability. Yun. Nga gihatag sa Ginoo. And God added me lots of abilities. Ang pagka-pastor's wife, dili siya ingon para sa ako dili na later on dili na siya ingon nga lisod basta i-love na nimo og nasabtan nimo ang purpose sa Ginoo nganong naging pastor's wife ka, dili lang tungod kay nakaban ako gwapo, Okay, okay. dili lang tungod kay nakaban ako sikat nga youth president dito sa Cotabato Tinood. nga daghang na-crush sa iyaha. Dili lang ing ana nga nag-ipon nami na ay purpose behind that. Wow. O pag mahimo gani nimo ang purpose nimo, mahimo nimo ang purpose nimo sa Ginoo, dinha gid ka balusan sa Ginoo daghang mga Wow. So kana imong gi-stress ako pastora ba about anang purpose? Na-realize ba na nimo sa una or lately lang?
Sa una pa ba pag pagminyo nimo or during na? No, Ministry. sa bago pa kay, 'di ba sa church pa nako, bisag bago pa ko na-expose ko sa leadership. Oh. Ginapa youth president ko, ginapa wali ko ni pastor sa among pastor, Pastor Lelis, pagka Miyerkules, dili ko Bible school student. Dili ko kanang wala gyud ko anything background. Pag mayon si pastor magwali ka, bisag dili ko kabalo, di ko mo balibad kay maulaw ko kay na ako'y activity sa school nga gina-attenan, gina-joinan ba kanang debate bitaw. Yun. Na mag-prepare og speech, Okay. magistorya sa kadaghanan, ana ba niya. Naisip man ako dito mo istorya ko sa kadaghanan, so ulawon ko kayo kay gi-appoint basta sa teacher nato. Oo. Maistorya ko sa kadaghanan niya dinhi sa simbahan. Mubalibad ko basta mayon pastor wali ka. Pastor. Oh, yun. Maghimo lang ko bisag unsa na lang nya wala kay kahibalotanan. Pag minyo nako, ing ana lang gihapon. Ug nasanay ko pastor kay di ba ako lang nangalagad sa Ginoo. I have parents, I have family, pero wala sila nauban ako sa pag-alagad sa Ginoo. Nakabarog ko sa persecution nako. Ngano nakabarog ko sa persecution nako? Sa grabe na akong mga kasakitan. Kay nasanay ko ang akong problema, isulti na ako sa Ginoo. Wow. Ihilak na ako sa Ginoo. Kaya nga ako, introvert tungod sa introvert na ako, wala ko'y daghang friends. Sa Ginoo lang kam istorya. Oo, katong dili pa ko sa Tagum, perminti ko maghilak mo istorya mo adto kog school, maghilak ko sa akong best friend na ako'y confident ba? Na ako'y kaistoryahan. Ikuha man siya sa Ginoo sa ako kay na-transfer man ako sa Cagayan. Yun. So kinsa ang akong best friend dito, ang ko kaistoryahan. Unya ako ang tao nga kanang isa-isa lang lagi, walay laing barkada, dili friendly. Nga na ba? So nasanay ko pastor nga kadlawon mo mata ko kay mag-ampo sa Ginoo. Bisag bag-o pa kong kabing. Grabe no. Kay tungod sa akong kasakitan, istorya na ako tanan sa Ginoo. Katong gikulata bitaw ko sa akong ate. Gipahinumduman ko sa Bible verse nga gina-preach ako pastor nga dapat daw mag-rejoice ka basta i-persecute ka in the name of the Lord. Praise God. Amen. Kato pastor, grabe kaayo sakit nako, naghila ko. Paggawas akong ate sa kwarto nako, wala ko'y gibuhat. Naghagulhol ko, nagpasalamat. Wala na ilain. Wala ko niingon nga Ginoo kuha ni magkasakitan nako. Ayuha ko Ginoo yan wala. Yagwanta yun nimo. Ningkanta lang ko og song nga makapadasig sa ako ani mao din nga kanta. Katong salamat Ginoo. Ano din no? Okay. Nagluhod ko sa Ginoo, naghilak ko. Bisan sakit yan ako now. First time. Grabe ka sakit. No? Panganay mo ba? Sakit kayo. Kay kaning lain man ning kusog basta masuko. Ang tao, di ba? Kusgan kayo ang tao. Adrenaline ba? Oo, adrenaline. Kusog kayo ang tao. Kusog sa tao basta masuko. Nagluhod ko sa ako ang katrik. Naghila ko, nagkanta lang ko. Salamat Ginoo sa imong gugma. Nagday ko sa Ginoo, wala na ilain. Ug mao ni ang ako ang testimony nga naka-surpass ko atong mga grabing kasakitan nako tungod sa tabang sa Ginoo. Na ako'y problema, isulti na ako sa Ginoo. Na ako'y mga kasakitan, isulti na ako sa Ginoo. Mo nang karon until now, nasanay ko nga di ko magdesisyon pag dili na ako i-confide sa Ginoo daan. Kay ing ana wala ko laing kadaganan manggod. Wala ko'y parents nga naga-support na. Dili pareha sa uban nga ikaw maluya ka na imong mamang papa mo dai mo dasig nimo. Na imo badlong nimo. Ang ako diretso ko sa Ginoo. Kung maluya ka, samutan pa kanila, organa sa yes, una. ana mo nay kalisod no. Dapat ka sa balay. Di ka magpaluya-luya kay inuot pa ka na. Inuot pa ka nila. Grabe gyud. Bitaw eh. Anyway, may tungod aning pagka-pastor pastora. Daghan mo mga misconception ani kay kasi daghan mo ingon nga Mao jud. ang Tinuod. pastora is lisod, boring. As in nako yung mga nadunggan yung mga negative kaayo may tungod sa pagka-pastora. Pero what do you think about that? Ang misconception being a pastor's wife, makaingon ko nga kambal siya. Okay, how come? Kambal siya. Kay mura man kag naa sa spotlight, naka sa stage, makita kag yun. Ug daghang mga misconception sa imuha. Ang ako ang i-share na lang is ang pinakabugat na kong misconception sa unang panahon. To the point nga
ang among organist nagpaputol og buhok. Tungod sa Okay. istorya sa ako Mhm. Nag-backslide sila. Ang uban nagpantalon tungod sa istorya sa ako. Tungod sa misconception nila sa ako. Ako manggod daan pa ko sa gamay pa pastor nga kanang putiyon na gid ko. Mhm. Pag igangon ko, mamula ko. Karon medyo pula ko no. Kay nagdula man gud Mag-pink, mig- mag-pink. Oo, Okay. mag-pink. Nagdula man gud mig volleyball kaganina sa gym ba. Og kanang pag igangon ko, mamula ni akong cheeks. Manginit ba? Nya medyo pulahon ko og lips, labi na sa una batanon pa ko. Niabot ko sa bukid nga ang mga tao, itom gyud, medyo itom kay bukid ko kaayo gyud. Yes. Uma. Oh, nya ako gikan ko sa syudad. Ang misconception nila sa ako kay naga-makeup daw ko. Naga-lipstick daw ko, naga-makeup daw ko. Labi na kay init sa bukid. Pag mo na ako, mamula man akong diri tapos mabula, syempre magbula po nang akong lips. Mo ni nga kanang ang asawa ni pastor gapang makeup, gapang lipstick. Kanya, knowing nga kato kasimban karaan. Karaan sa simbahan. Nya mo ana buntong naay naga-deal og Avon mo adto didto. Sab early morning mo pag mata sa ni asawa ni pastor kay pula naman gid na siya. Bisag wala kay pangilamos. Pula na gid na siya. Ingani ko sa una na makaana ko ginuulos para na lang ko. Oh ba? Oo, ano nya kanang mag-organ ang organist ni pastor nagpaputol na og buhok kay tungod lagi kay ang asawa sa pastor gapang makeup. Ako manggod sa una kay di ba conservative ko ang pagkabatanon. Wala ko nagaagi og lipstick, makeup. Kani manggong lipstick, isa ni siya nga makalagom og lips tungod sa Okay. chemicals niya. Oh. Chemical content niya labi na sa lead. Oh. So maglagom ang imong lips. Mm-mm. Ako bisan Katoliko ko, unbeliever ko, wala ko naga-undergo nga mga makeup kay di ba boyish ko. Yun, oh. Yun. Boyish ko. Wala ko ng makeup. So nag-Pentecostal na lang ko nga murag virgin gid pati face nako. Oh, wow. Okay. So, Pastor, usa may specific nimong rule karon as a pastor's wife kay Pastor Alcocer. I can say siguro ang pinakabugat is being a prayer warrior. Okay. Yes. Ako sugot sa tinuod lang. Honestly, by heart, musulti ko nga I am not particular to speak on the pulpit. Nga paistoryahon ko, pawalihon ko, patudloon ko. Naging teacher lang ko. Katong dito na misadado, hangyo akong bana sa ako. Mag Sunday school teacher ka sa juniors. Kaya di man lagi kong balibad bulaton sa Ginoo. Ang una na kong student. Mga By the bata. way, I was born in the ministry being a Sunday school teacher. Mo nang pagmuwali ko, murag Sunday school teacher lang yapon. 4 lang akong students, but I studied, I prayed. Wow. Mga 2 years hapit mi 2 years dito, na-transfer mi sa tubod. Juniors lang yapon ko. Siguro mga 2 years. Tapos nawala, ning balhi, nagpastor na ang Sunday school teacher sa youth kay nagpastor na. Ako gibuli ni pastor sa Sunday school teacher sa youth. Ug sa among pioneering, bali 10 years ko naging Sunday school teacher sa youth department. Nangana siya nga mga teaching, I am into singing and into music, pero di kay ko particular ana. Ang ako gyud murag gusto na ako nga behind the pulpit ko. Okay lang sa ako nga magluhod, magpray para sa ako ang bana, para sa simbahan. Kay every time makita nako ang among kaigsuonan nga nag-uswag, financially and spiritually, murag ako ang pinaka-champion. Ni ana kay di ba ko kada adlaw ko nagahilak para sa iya ha. Even wala ka ga-istorya sila. Intercessor ko actually, ha? Sa even though nga wala ka ga-istorya sila ha. Yes, wala. Yung prayer lang jud no. Grabe. Prayer lang. Kay ako, mo ni ang ako ang kasing-kasing pastor. Since nga sukad nga nangalagad ko sa Ginoo, ug nagseryoso ko sa prayer, my heart is very generous. Not only in financial, but also in ideas. Grabe no. Yes, emotionally. Gusto na ko ang tao nga muuswag sila sama sa among pag-uswag. Mga kaigsuunan namo sa simbahan, masakitan ko kay hilig mo kong bata lagi. Masakitan ko anang bata nga maghilak ang akong kasing-kasing makakitag bata nga gusto mo ka og Jollibee pero dili makakaon sa Jollibee kay the parents cannot afford. Mo na sa simbahan subsub kaayo ang among kanang pagtudlo. Bahin sa giving, bahin sa pag-nurture sa ilang spiritual life Amen. para eventually muuban ang
progress sa financial aspect nila. Makita gani nako sila nga bukaon sa nindot na kay nga restaurant. Lipay na ka. Makita nako sa hotel, gwapo na kay sila gwapo kay sila sakyanan. Murag ako ang nakagwapong sakyanan, balag di gwapo nga akong sakyanan kay lipay ko kaayo. Kaya Umo na- nag-pray ka para sila. Yes, nagapray ko sa ilang, nagatudlo. Ingani ang ako ang prinsipyo, mutudlo ko sa ilaha, mo pray ko sa ilaha, nga madato sila, bahalag di ko nila tagaan. I don't care. Wow, okay. Yes, I don't care. Bahalag dili sila mo balo sa ako. Enough na ang kalipay sa akong kasing-kasing nga na-experience na ako nga makita sila nga nag-uswag. Tinuod nang giingon, the most joyous person are not the receivers, the givers. Okay. Pinasaya sa pastor kay kasi nga ni mo kasagaran mo good, not all ha, pero kasagaran mo good nagka-pray ta para sa member, pasuwagon sila, para tuon sila, ano no, para ang pastor pod mahayahay. Wala ka una ana. Wala. Kay bisan ang akong prinsipyo bisag di sila muhatag nato, ang Ginoo muhatag sa imuha sa lain nga pamaagi. Wala ta mabuhi sa membro. Kung di sila muhatag sa ato sa una sa lain pa ng mga church ato ikaduha ng mga church na ay membro moingon. Kanang pastora diha kay nahawa na ko din ha. Mamatay na sa gutom. Magkabukog na sa gutom kay wa na ko diha nga muhatag. Dili gina siya tinuod actually. Mo nang makaingon gyud ko nga dili kita dapat mahadlok, muwali, mutudlo, di ta dapat mahadlok. Kay dili ang dato nato nga membro magbuhi sa atoa. Ang Ginoo nga atong employer ang magbuhi sa atoa. Amen. Kanang may naman tay mga material needs. Naman. Parehas man tang nay mga material needs. Di lang gyud siguro ko nga nakaagap og kwarta ba. Ang ako ang gusto, we need money, we need material things para magamit nato sa bulaton sa Ginoo. Ang akong prinsipyo, bahala di siya muhatag sa ako. Mangayo ko sa Ginoo. Grabe no? Praise God. Pastora, for 24 years na nimo nga as a pastor's wife, unsa ang pinakadako nga challenges ang nagianin? Siguro kana yung kung sa social media pa kanang uso-uso bitaw ng bashers. Okay. Mga opposers. Sa una, sa bago pa ko sa ministry, kanang mga pagdaot, mga misconception sa imuha, sakit gid na siya. But along the way, pag mag-pray ta sa Ginoo, lig-unon ra gyud ta sa Ginoo. Daghang kasakitan. Pero ako, pastor, ang akong prinsipyo, every time I undergo pain, every time I experience criticism, I make it as a constructive criticism. My pains, my challenges, my hurdles in life, I made it to construct myself. Amen. Dili nga to destroy me. Kung naa ako'y mga challenges na mga pagsulay, muhila ko sa Ginoo. Amen. Dili ko mobalos. Amen. Kaya ang akong giisip, kani, gi-allow ni sa Ginoo, sama ni Job, kay aron ma-receive nako o ma-acquire nako ang mga dagkong butang sa unahan nga gipangayo sa Ginoo sa ako. Actually, naka-focus ko sa moabutay nga blessings. Kaya di ba, after trials, there is great blessings. Yes. After the storm, Na rainbow. there is a rainbow and there is a sunlight ahead. Maunay ako ang ginafokusan. While I am undergoing pain, moingon ko sa Ginoo, walay laing, dili ko moingon, Lord, patya nang nagasakit na ko. Kaning membro nga nagdaot sa ako nga gihakuan kong lipstick. Kaning membro nga nagbutang-butang sa akong istorya. Gidaot ko sa akong membro. Gidala na nako, never ginila bisan sa una sa kay mga successors man lagi ang simbahan ni pastor. So Kasagaran. most ang uban rebellious basta tigulang na nga simbahan. Lagi. Never nila madungog nga gisulong nako sila. Sa dihang gidaot ko nila. Sa grabe, pag grabe na gani ang akong buhaton pastor, mag-fasting ko, mag-pray ko, not to kill them, but to kill my pride. Kaya ang pinakakalaban nato pag moabot na ng mga criticism, ang pride nimo. Amen. Ug para sa ako every day I pray, Lord, remove the pride in my heart. Amen. Kay kaning pride sa atong kasing-kasing, mo ni mutulak sa ato nga mag-hate na ta sa tao, magdumot na ta sa tao. Ang envy, ang hatred ug envy, delikado kaay ni Yes. sa atong kasing-kasing.
Kay ug ang pride kay mao ni mapaubos na to. Before distraction, there is pride. So, di na ako gusto man tong distraction. So, i-avoid na ako. Gusto na akong i-avoid ang pride. Pero ang pride baya kay dili ni nato makaya kung kita lang. Yes, amen. Kay kitang tanan agad ay pride. Yes. Ayaw kong sumbang-sumbang kay kabalo pa po ko sumbang. Oh, yun. Mamada Ano na. bito? Ayaw kong singka-singkahin. Kay kabalo ko maning ka. Mm. Basig nagtuo ka. Pride. Praise God. Pero basta muluhod ta sa Ginoo, mangayo ta sa Ginoo og wisdom, ang tanan smooth gyud. So kanang butang, mga kasakitan nato, dili ko moabot sa ing-ani nga sitwasyon sa mga material blessings and abundance nga na-experience nako, namo, makita nimo, di lang nako i-detalye pastor, Oh, sure. kana nagsugod na sa mga pains nako. Gikan sa akong persecution and up until now. So, ang pains and persecution is there to strengthen you, not to destroy you. Amen. So ato ta sa pinaka last or dili siya pinaka last pero pinaka finale ni siya nga question nga ako jung giandam para sa imo. So what in the world nga imong gi-give up imong high paying salary kasi I remember kaila si Papa sa imo ha tungod kay naka sa office ako na. And then ako nibawaan that is a high paying salary, high paying job because na sa corporate nga world, di ba? Pero nga nung gi-give up man to nimo for the sake sa ministry. While working, tungod kay nata sa ministry, ang prinsipyo manggod nako pastor, seek ye first the kingdom of God. Okay? Mag-work gani ko nga di na ako mabuhat ang buluhaton sa Ginoo, murag hit kay na sa akong kasing-kasing. Kay una gyud dapat ang Ginoo. Pero tungod bisan sa kahektik nako sa akong pagtrabaho sa una, ni conference wala ko giabsinan. Mga LM conference sa ministers man o sa uban man, di gyud ko nag-absent. Nagalid ko sa work nako. Wow. Nagalid ko nako sa work. Kaya ang akong gibutang sa akong hunahuna, my job is just temporary. Amen. Ang buluhaton sa Ginoo ang pinaka-priority. Right. Diha siguro nakita sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Ug moingon ko sa Ginoo, Lord, 10 years lang gyud ha. Moano ko 10 years lang uta kay pangkapital lang utang business ba. Ug katong business gyud nga nahitabo nako. Pero tungod sa pressure, tungod sa mga kanang burden nimo nga di ka malipay pag naibuluhaton sa Ginoo dito tapos na kay kwarta. Nalagi tayo kung kwarta maayo ang imong sweldo. Medyo maayo gyud ang akong sweldo kay di mo ko hilig loan. Okay. Praise God. Hilig loan. Pero ano, na-curious ko tungod kay ingon ka nga wala kay mga conference gi-absinan. Wala kay mga bulaton nga gi-absinan. Mo leave jud ka sa imong trabaho para sa ministry. Pero nga naman kung kana imong ginabuhat kanang gikuha pa jud tanan nga trabaho nimo as in mong gi-surrender, give up na lang jud nimo. Nga pwede ra mo tay ngato Ngato. Para sa ako mas bugat ang parents kaysa sa trabaho. Kung nag-give up na ako ang akong parents, ang family nako over God, then it is much easier for me to give up sa ako ang trabaho nga maayo man ang sweldo. Kwarta lang na. Kaysa una, pag-alagad na ako sa Ginoo, ning back to zero ko, murag naanad na ko pastor ko kwarta. Okay. Wala pa rin ko na sulti sa imuha nga naka-experience ko kanang moadtog simbahan kay persecuted man ko kayo, wala na ko'y allowance. Wala ko'y pamasahe moadtog simbahan. Unya ning layo ng among balay sa among simbahan. Nay agianan padulong sa simbahan sa una sa Tagum Central nga elementary school na siya, 1 and 2. Eskwelahan ako dati. Kani siya nga eskwelahan, daghang mga girate dinhi nga mga bata. Okay. Mga batanon kay ningaw kaayo. And I have no choice. Kaya ang akong pamasahe, mahurot ng bag sa akong mama. O ganang mga coins, pastor ba? Mangita ko para makapamasahe lang ko. Muana ko sa akong papa, katong akong papa naman ang dili against kaayo. Wala lang siya, neutral lang siya. Pero muana ko pa, tagay ko pamasahe pa, tagay ko pa. Dili, wala ko'y kwarta, bisag naagod. Hindi ko niya tagaan. So, ang akong buhaton, gusto mo dyan ko masimba. Gusto dyan ko masimba. So, ang akong buhaton, manguy ko katong, daghan na itong bag, akong mama kay negosyante, di akong mama. Manguy ko mga coins. Antod, makatigong ko, pastor, og 75 cents.
Kay 75 ang kanang kuan pamasahe. Back and forth na na. No, one way lang. One way. Para makaabot lang ko sa simbahan. Supposedly, dapat 2 rides kay layo ning balhin na mi sa among bago nga balay. 2 rides na siya, di na siya magungwan kanang one way. One way. So gihimo na kong one way. Didto ko mo one ride. Didto ko mo stop sa school nga ripanan og mga batanon og mga Uy! kuan karang bata. Unya Sunday gud na. Pag Sunday walay eskwela. Oh. Mingaw kaayo. Wala. Ang akong buhaton pastor, pamasahe ko muhatag ko sa ako ang 75 cents nga maulan jud wa na lain. Makaingon ko Ginoo sa una ko pag uli wala akong best friend. Nya ako ang tao mauwaw mangutang. Kinaanad lagi kog na ako'y kwarta. Wala mi gi-raise ang mama ba nga kanang mangutang bitaw ka musuko to kong mama. Maulaw ko manghulam, mangulaw ko mautang. Ni ko Ginoo sa una ko pagbalik, bahala na basta moabot ko simbahan. So pag abot na ako sa gate sa school, akong buhaton pastor Fast and Furious. Dagan pero sutoy og dagan kay nay mga lalaki magwan rape ka dayon. Nga taas man jud siya kaayo kanang ang batasan niya kay dako lagi kay nga school, mga pila ka hectares. Mulusot ko atong naibangag dito kay para shortcutanan sa mga Ngit-ngit. yes, niob siya kaayo pero adlaw man kay buntag man. Oh, okay. Pero wala jud tao mingaw tao, kaayo, mingaw. hadlok jud ka ito nga lugar. Mao to siya halos pila ka Sundays nga ing ato nga akong kinabuhi. Lutson lang to na akong gamay kay nga gibagbag nga pader para lang maka diretso sa simbahan ng atong pioneering church sa amo ang pastor. Unya pagkahuman mao to niya akong kalisdanan nako pero girepay ko sa Ginoo bahin atong Sincilio. Ang una na akong negosyo internet cafe. Nakaingon ko kana mag-ihap bitaw kog coins. O sa una grabe na akong pangita sa bag ni mama para lang ko mamamasahe karon kadaghan sa akong coins. Praise God. Oh. I-repay gid ka sa Ginoo, i-repay gid ka sa Ginoo. Kasi, alam mo man ako, pastora, nag-negosyo po mo, di ba? After niyo mo nag-resign, tiningon ka, nakatigom mo lang mo, after nag-resign sa iyong trabaho, iba nag-business po din mo. Nag-business pa ko. Yeah. Maliban na ito nag-business ka, na ito'y dako kay nga offer nga gihatag sa inyo, ha? Which is, kung kainumdum ko, Japan products, nakadawat pagikwato. Kanya, I don't know, unsa may journey nimo ato nga pati ka to give up pud yung business man to. Give. After sa pag-work nako, ang kibali ang ako ang kuan, ang remembrance sa ako ang separation pay nako, di business nako, mao tong resto. Kaya ang akong hunahuna maningkamot ko og negosyo kay para makapalit piglote sa simbahan, makapalit mi og sakyanan para sa bulhaton sa Ginoo. Mao to nga naningkamot ko. Ingan akong kuya day napalit sa unta kag bisag gamay lang nga sakyanan. Ning ko wala lang sa kuya kay kanang i-business nako. Kay mao akong hunahuna. So ako sa klaro pastor ha kay ako ni kay common mo gani. Kay daghan mo nga nang mindset karon kanang maningkamot ko, mo negosyo ko para sa bulhaton sa Ginoo. Bulhaton sa Ginoo para sa church na. Mao po na ang ako sa una. Okay? Sige pastor. Kay ang sabot man gud namo ni pastor to survive in the ministry. Siya full-time gina siya. Dati pa sa una. Ako financially ang nag-support. Ako ang part-time sa ministry at the same time part-time sa work. Sa kanang panginabuhi. So mo na imong sabot. Mo na sabot mo to nga after kanang nag-work, nagplan gyud ko nga magnegosyo ko kay aron makatabang gihapon ko sa ministry. At least dili naka-slave sa imong employer. Yes. Maka-attend na ka unsay buhaton nimo. Pero di ang stress dili pud basta-basta. Og mali to kaayo, misconception gihapon. Okay. Kay wala gyud gi-grant sa Ginoo ni undergo kog mga discouragement, ni undergo kog kanang chaos within the company og naka decide ko nga pilion ako ang simbahan. Kay gipapili man pud ko sa tag-iya. Kinsa man imong pilion, ang simbahan o imong negosyo kay gubuton nako ang simbahan. Gubuton ako ang simbahan. Ingana man ang among member nga tag-iya sa katong business nako sa lote sa business nako. Ingana ko ning ko nga pilion ako ang simbahan. Kay grabe ang among pinagdaanan maka-pioneering lang mi. Bisag gamay ra mi. Kay para lagi sa ako una gyud ang Ginoo sa tanan. Pilion ako ang simbahan. So gi-give up na ako pastor ang ako ang business nga restaurant nga more than million ang ako ang ang akong investment. More than million ang akong investment. Ug mao lang gyapon na, maabot sa kung una-una. Sakit kaayo nga gi-give up na ako akong family bisan ang business dili sayon dili sakit para sa ako o much easier sa ako nga
i-give up ang business kay kwarta ra na siya. Mangayo ra ko sa Ginoo. Well, sa tinuod lang sa tanan akong losses, pastor. Bisan isa ka kutsara, wala ko'y gibaligya. Tanan gipundo to nako. Pati internet cafe nako. Tungod sa discouragement, tungod lang ato. Gi-pull out nako. Wala ko'y gibaligya sa akong resto tanan. Pero tanang losses nako gibayaran ko sa Ginoo Wow. during the investment. Okay. Kaya niingon ko sa Ginoo, wala ko ibaligya. Gi-give up na ako ang business for the sake sa church. Pilion ako ang gamay namong mga membro, ang gamay namong simbahan nga mga more than 50 pa siguro mi ato panahon na. Hindi pag kaayo ingon nga makabuhi sa pastor. Pero tungod man lagi sa akong experience ba nga naanad na ko nga magkinabuhi nga walay kwarta. Pagsugod pangalagad sa Ginoo, murag okay lang sa ako wala ko'y kwarta. Ug moingon ko sa Ginoo, mangayo ko sa Ginoo, hatagan magud ko. So makaingon ko, bahalag patay kung patay. Basta natay Ginoo, buhion ta sa Ginoo. Bayaran ko sa Ginoo. Tinuod nga gibayaran gyud ko sa Ginoo. Praise God. Grabe ni inspiring jud kay mga istorya pastor. That's why nga interesado jud ko makapaminaw ana imong istorya and worth it kay ang time nga atong gilaan karon og I know sa tanang mga tanaw this time daghan kay muna ko ka pastora og super blessed kay ko bisag ako dari gaparin akong balhibo tungod sa mga wisdom and knowledge nga gibutang sa baba ni Pastor Carlin. Amen. So pero Pastor Roy, Pastor Carlin, unsa may matag mga advice sa ato ang mga pastor's wife karon nga I don't know kung ka-struggle ba sila or maopay pagkapastora nila, unsa may mahatag nimo nga the best advice based on experience? Before I will give my advice, pastor, ako masulti nga after nako daghang mga gipangayo sa Ginoo, patong sakyanan, luti namo. Ang akong gipangayo sa Ginoo brand new car kay para dili na problema sa mga Lakaw. maintenance bitaw, sa mga maintenance. Okay. Abi nimo no pastor, wala nagihatag sa Ginoo during my time nga naningkamot ko sa sa pagnegosyo. Dito gihatag sa Ginoo sa ako sa amua smoothly nagi-give up na ko ang tanan. Wow. Niingon ko sa Ginoo tungod sa akong discouragement. Ginoo pilion na ko ang church. Pwede ba sa imuha na lang ko manarbaho? Sa simple kaayo nga whisper sa Ginoo na nahimong contract sa Ginoo. Dito nga nakoy trabaho sa church. Gi-open sa Ginoo sa ako ang trabaho nga ni anak ko ni pastor mo eskwela kong Bikof kay wa palagi ko ka eskwela Bible school daghan kong times nga nag-attempt. Siya dili ta kahimo og dili ka mag-eskwela ni kung ano man gusto ko makawag pa ka nang kuan ba wali unsa ana siya dili ka maghimong estudyante himong ta kang teacher. Nga ko mahimo gusto ko mag-eskwela na himong ko ni mag teacher. Unsa ba ko itudlo pero accounting lang maghapon ako itudlo. So ning open ang doors sa LM department, ning open ang doors nakaingon ko nga naka-preach ko sa laing-laing simbahan tungod sa LM department. Og sa mga conferences naka-lecture ko kana gi-open sa Ginoo sa ako sa dihang gi-give up na ako ang tanan. Wow. Og ang luti namo sa simbahan nga more than 1,000 square meters. Nga sa una isip na ako magnegosyo ko kay para mapalit ko ni ana ang Ginoo sa ako later on after nako nabaligya ang amo ang restaurant na give up na nako. Ningon ang Ginoo nga dili ikaw ang muhatag sa simbahan. Amen. Ako ang muhatag sa simbahan. Wow. So dapat pastor di gyud ay ta magbalaka. We need to fulfill the purpose kung pastor ka, gipakatawo ka sa ministry nga pastor ka to preach and to nurture the sheep. So mao na ang ato ang trabaho. Dina sa pag give up nako sa ako ang trabaho dito ang sakyanan namo gihatag sa Ginoo. Wow. Praise God. Ni isa ka negosyo pastor wala nako. After I resigned in my job, actually upat ang ako ang negosyo. Lain-lain ang ako negosyo. Diskarte Okay jud. ang income, pero wala ko kapalit og mga dagkong butang. Ang among balay gihatag sa Ginoo sa diyang nag full time nako. Sa ministry murag in collaboration na gyud mi sa full time sa ako ang husband. Grabe, no? Dito ni increase ang amo ang church. Sa una gamay pa ang among pioneering, dito ni increase, dito ni abot ang simbahan. Basta di ay hatagan nato og dakong bili ang ministry sa Ginoo. Kanibang giingon sa
Bible pastor nga di ta magbalaka kung unsay atong suoton, unsay atong kaunon, unsay atong ugma. Ang langgam manggani nga walay mga panginabuhi. Gipakaon man sa Ginoo. Yes. Mo ni ang akong gihuptan. Yan ako ni pastor. Patay kung patay. Wow. Mag full time ko sa ministry. Kung kabalo ko pakaunon ta sa Ginoo. Pero pastor, wala lang ko gipakaon sa Ginoo. Wala lang mi gipakaon sa Ginoo. Ang abundance gihatag sa Ginoo sa amo. Praise God. Ang mga big things nga gipangayo sa Ginoo gipangayo nako sa Ginoo, sakyanan, luti sa balay o uban pa nga mga nindot nga mga butang personal things nato. Maayo nga income diha gihatag sa Ginoo sa dihang gi-give up na nako ang tanan. Ang akong pastor, akong bana, full-time na siya, ako nag full-time pug ko, naagyud gihapon di ay kanang reward ang Ginoo. Grabe. So, diri nako sa advice, ang advice nako sa tanang mga parihas nako nga pastor's wife, nga cashier sa balay, Cashier. dili nato ma-blame ang pastor's wife pastor kay ang budget na asa Yes. nanay sa Tinuod. pagkaon, maglabad ang ulo. It just so happen nga blessing in disguise ako ang grabe na kong persecution. Ang babae ingon sila, huyang daw. Ako actually sensitive ko nga tao, dali ko mohilak, mawitang mukulong na lang ko sa kwarto. Okay. Kay talawan ko nga tao, hadlukan kumbaga wala ko'y pagtuo sa dihang nag-undergo ko sa grabing persecution. Ang faith nga gihatag sa Ginoo sa ako ning dako gyud ang faith sa Ginoo. Bisan man sa mga balatian, naga-experience ko mga milagro o sa financial pod. Dinhi sa pag-give up na ako sa ministry, gihatag sa Ginoo sa ato pa ang financial aspect usahay mabalaka ta kay nain mga anak. Kabalo magyud ka pastor nga Yes. mga anak Yes. nag-eskwela ang tuition anak murag college. More college. Pero ako wala may negosyo bisan tanom isa ka 1 hectare ngayon bisan isa ka pat. Naagyud mi full time mi sa ministry sa simbahan, nagatudlo, nagawali, nagabuhat sa mga buluhaton. God. Kung unsay naa sa amo ang material things karon that came from the ministry. The ministry. If you are a preacher, then you will live as a preacher. Mabuhi ka sa imong pagwali, Yes. mabuhi ka sa ministry. Ministry. O makaingon ko nga tanang mga pastors' wives and pastors na rin nga nagatan-aw karon ang Ginoo generous kaayo basta makuha nato ang loyalty, makuha sa Ginoo ang loyalty nato. Ang gusto gid sa Ginoo pastor loyal ta. Yes. Kay lisod kaayo manarbaho ko sa dole unya ang ako ang sweldo kubrahon ako sa Tadeco. Yes. So kita nga pastor kay nagtrabaho ta sa ministry mukubra ta sa Ginoo. Amen. Amen. Ang ato ang panginabuhi mukubra ta sa Ginoo kay hatagan gid ta sa Ginoo. Di ta mamatay basta naalang ta sa ministry. Amen. Ang atong employer mao'y pinaka-dato sa tanan, pinakadako sa tanan. Nahimo man gani niya ang kalibutan, nahimo man gani niya ang tao, unsa pa ka ang kwarta. Yes. All we need to do is to work hard in the ministry. Amen. Be faithful enough and be loyal in the business of God. Wow. Pabalo ka pastora, di na ko maisulti akong gusto isulti tungod kay amazed kay ko sa atong podcast karong adlaw. Ug ako na lang yung maingon is to God be all the glory kay hallelujah nindot si kayo. So pastora, gusto ko mag-pray kaunta ka para sa ato mga pastor's wife. Specifically jud para sa pastor's wife sama nimo. Before ko mag-pray, Pastor, Yes, sure. I want to grab this opportunity Sure. na magpasalamat sa imuha Okay. for being your guest. Okay, Roy. Karon na-share na ako ang mga kasakitan, ako mga kalipay ug mga dagang mga reward sa Ginoo. I hope nga mahimo tong maayong sumbanan sa tanang mga viewers nato karon. Daghang kay salamat Pastor sa opportunity. Yes. Kulba, ulaw, pero gibuhat din ako Amen. tungod
tungod kay para sa Ginoo na po Yes. o para sa imo ha. Praise God, hallelujah. Okay, mag-pray na ta. Sige, Pray ta pastora. para sa mga pastors' wives. Amen. Lord Jesus, thank you for all the blessings that you have given to us, Yes, Lord. for the strength, Thank for you, the wisdom. Sa tanan nimong gihatag sa amua, in bad times and in good times, Thank you, Jesus. we survived and we surpassed, Lord. And I pray for all the pastors' wives who are struggling, nga naay mga kalisdanan nga giagian, discouragement sa ministry, Amen. o almost mo give up na sa ministry. Yes, I Lord pray Jesus. for them, Lord, that you will strengthen them. Amen. Tagai Hallelujah. sila og enough nga pagtuo Mm. that can move their mountains in their lives. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Thank you, Jesus. I pray, Lord, sa matag usa nga naminaw karon, Yes, Lord. na ikaw Jesus. maga-bless kanila, Mm. magalig-on kanila, and eventually mag-progress ang ilahang Yes, spiritual Jesus. life, ang ilang financial Yes, aspect, Jesus. and most of all, the ministry that you have given to them. All the things I pray, these things I pray in the Yes. name of Jesus Christ. Amen. Amen. Pastora, thank you jud kaayo sa imong time. O of course, kapasok ako, sir. Alas 9 na yun sa gabi, alas 9:30 na, pero dili mi ka feel og katugon tungod kay grabe ang message nga ako nadunggan o inyo nadunggan karon takna. Actually si Pastora ulawon jud kay ni siya sa ingon pa niya, pero for the sake na yun sa ministry, nag-atubang siya sa camera karong taknaa, gi-overcome niya ang kaulaw, kakulba for the sake sa ministry. So I hope and I pray nga inyo ning i-share ang atong video kasi I know nga daghan kayo mga pastor's wife karon nga nag-struggle pa, mapay pagka-pastor's wife or confused pa sa ministry ug karon nga takna, I will tell you mga kaigsunan, makahatag jud ni og kanang breakthrough sa inyong ministry. So palihog lang i-share ni ang atong V7 podcast production nga page o sa tanan nga video, o kung gusto mo makita sa sa bana ni Pastora Carlene, magbutang kog link dira sa video sa baba sa comment section kay nindot ba kay ang istorya sa bana ni Pastora Carlene. So Pastora Carlene, salamat kaayo og sa tanan. Thank you kaayo sa inyo ha. God bless you all and see you next time siguro. Kung napay next time. Pastora Carlene, thank you. Thank To God be all the you. glory. And salamat.